Masasabi ko na normal naman ako dati, bago ako maaksidente sa motor. Pinagtatawanan ko pa nga yung mga kwentong kababalaghan na yan eh. Pagkagaling ko sa aksidente, hindi ko agad naramdaman na may nagbago sa akin. Nalaman ko na lang nung magkaroon kami ng get together na magtotropa. Pero hindi ako na-trauma magmotor ah. Nanay ko ang na-trauma para sa akin. Kaya nung ipaalam ako ng mga tropa ko, ang kondisyon niya para payagan niya ako, hindi kami magmumotor. Kaya nagrenta na lang sila Alvin ng van. Nasa pinakalikod ako noon, katabi ko si Rico. Sa aming magkakaibigan, siya yung masasabi kong weird. Nasa probinsya na kami nung mainis ako dahil wala akong signal. Kauuso pa lang ng mga cellphone na may radyo nung mangyari to. Kaya natulog na lang ako. Tapos, nanaginip ako. Akala ko pa nga nun nakarating na kami kasi natigil yung sasakyan. Tapos ako na lang yung mag-isa sa loob. Kaya bumaba ako. Tinignan ko yung phone ko at wala pa ring signal. Kaso pagbaba ko, wala sila Alvin. Pero may lalaking nasa gilid ng kalsada na para bang may inaantay. Ako naman sumandal sa may gilid ng van tapos itinataas ko yung phone ko para sana makasagap ng signal. Nakita ako nung lalaki tapos tinanong niya ako, "Signal, Manong?" Tumango naman ako. Tinuro niya yung puno ng sampalok sa kanan ko. Kaya sinunod ko siya. Nag-thank you ako sa kanya nung magkatubar ang signal ko. Tapos yung lalaking yun pala parang nagta-traffic ba? Yung kalsada kasi makipot. Tapos yun nga, may pinalabas siyang traktora galing sa bukid. Nakatatlo na siyang pagpapalabas ng traktora nung mula sa kaliwa, may narinig akong nagsisigawan. Jeep. Mga sakay ng jeep yung nagsisigawan. At ang bilis ng patakbo. Sinisigawan ko na yung lalaki nun. Pero hindi niya ako nililingon. Nabangga ang van namin. Tumakbo na ako nun papunta dun sa lalaki. Malapit na ako nung lumingon siya sa akin. Pero huli na. Kasi nahagip na siya ng jeep. Kaya hindi niya ako naririnig kanina. Kasi naka-earphone siya. Tapos, nagising ako. Pawis na pawis ako. Nasa van na ako ulit at maingay sila Alvin pati yung sound trip namin. Si Rico, nakatingin sa akin tapos tinanong niya ako kung okay lang ba ako. Tumango ako pero ang bilis ng tibok ng puso ko. Pagkatapos nun, lumingon na ako sa labas. Paliko na kami. Tapos, parang pamilyar yung lugar. May nakasalubong kaming traktora. Pagkakita ko nun, kinilabutan ako. Mas lalo na nung maraanan namin yung lalaki sa panaginip ko. Sa eksaktong pwesto niya rin sa panaginip ko. Hindi kami tumigil doon. Sorry, kasi hindi ko talaga alam niyo yun na may magagawa ako. 2 araw kami sa resort. Nung pauwi kami, traffic. Bumaba kami ni Rico kasi una, naiihi na kami. Pangalawa, gusto kong magyosi. Inaya ako ni Rico na makiusyoso sa ibang mga tao na nag-uumpukan sa gilid. Nagtanong si Rico kung anong dahilan ng traffic. Nako, may nag-amok na jeepney driver. Nalaman niya na tinuturotot siya ng misis niya. Nahuli niya pa ata sa akto. Kaya ayun, biyaheng impyerno ang ginawa. Wala namang namatay sa mga pasaheros niya. Ang kawawa, yung teenager na nagpapalabas lang ng mga sasakyan galing sa maisan. Nakaganon kasi eh. Tinuro nung ali yung tenga niya. Bigla na akong nanakbo sa unahan pagkarinig nun. May mga pulis at mga tanod na. May ambulansya na rin. May babaeng may edad na ang umiiyak at inaawat ng ibang mga tao. Marahan naman akong hinawakan ni Rico
sa braso. At sabi niya, Absinthe, naka-earphones daw yung bata kaya hindi narinig yung paparating na jeep. Napatingin ako sa kanya. Narinig ko sinasabi mo nung tulog ka nung papunta pa lang tayo sa resort, Absinthe. Sabi mo, tanggalin mo yung earphones mo. Yan ang paulit-ulit mong sinasabi. Ito ang una. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang naranasan ng ganito. Pero lahat, tandang-tanda ko.